Ilan sa mga matutunog ngayon na pangalan sa bansang China ay si Mao Ning dahil sa kanyang mga matatapang at nakakatakot na pagbabanta sa mga bansang nangingialam sa pag-unlad ng China mula kalakalan hanggang sa pwersang militar ng Communist Party of China. Matatanda ang ilang beses nang binanata ni Mao Ning ang ilan sa mga kilalang lider ng mga bansa sa buong mundo tulad na lamang ni Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama ng Amerika, Scott Morrison at Anthony Albanese ng Australia, Rishi Sunak at Keir Starmer ng United Kingdom, France President Emmanuel Macron, President Bongbong Marcos Jr. ng Pilipinas, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at marami pang iba. At talaga namang walang sinasanto itong si Mao Ning at pagpapakita lamang ito na isa sa mga karapat-dapat na maging susunod na leader ng bansang China ayon sa mga Chino. Marami ang nagsasabi na kakaiba ang nagiging estilo ni Mao Ning sa pagtutuligsa sa mga bansang nagbabanta sa China at mukhang mas mahigpit pa ito sa kanilang inaakala at mas nakakatakot na pamamalakad kumpara sa kasalukuyang leader ng bansa nito na si Xi Jinping. At nito lamang nakaraang taon ang ibinigay ng rubber stamp parliament ng China kay Xi Jinping ang pangatlong termino bilang Pangulo, isang resulta na malawakang inaasahan mula ng i-orkestra niya ang pag-aalis ng mga limitasyon sa termino sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon 5 taon na ang nakakaraan. Ang pagkapangulo sa China ay ginagawa bilang isang seremonyal. Karamihan sa kapangyarihan ni Xi ay dumadaloy mula sa kanyang posisyon bilang pinuno ng naghaharing Partido Komunista at Commander-in-Chief ng militar. Ngunit ang kanyang muling pagtatalaga ay kinumpleto ang isang komprehensibong pag-agaw ng kapangyarihan na lumalakas at itinatampok ang pangingibabaw ni Xi sa sistemang pampolitika ng bansang China. Si Xi ay muling nahalal ng buong pagkakaisa ng halos 3,000 delegates sa pambansang kongreso ng China nang nagsasagawa ng taon ng pagpupulong nito sa Beijing. Pagkatapos ng anunsyo, yumuko si Xi sa mga delegado habang sila ay pumapalakpak sa isang kongreso ng Partido Komunista noong Oktubre na sungkit ni Xi ang pangatlong termino bilang pinuno ng partido at pinalibutan ang kanyang sarili ng mga loyalista at kaalyado. Isang tagumpay na kinagulat ng maraming tagamasid na inaasahan ng ibang mga paksyon sa partido ay sapat na maimpluwensyahan upang mapanatili ang ilang representasyon sa pinakamataas na ranggo ng partido. Ang resultang iyon ay ang paggantong ng isang matatag at kung minsan ay walang awa na pagsasama-sama ng kapangyarihan na nagsimula pagkatapos bigay ni Hu Jintao ang renda ng partido kasi noong 2012. Sa kasalukuyang kapangyarihan sa ngayon ni Xi Jinping bilang pinuno ng bansang China, siya lamang ang makapagdesisyon kung kailan siya bababa ng kanyang posisyon at magtalaga ng taong halili sa kanya bilang bagong presidente. Ayon sa konstitusyon ng China, tanging ang taong may malasakit sa kanilang bansa na may tapang ang may karapatan na iluklok ni Xi na papalit sa kanya sa hinaharap. Hindi malayong ang lahat ng mga ito ay nasa katangian na ng kasalukuyang tagapagsalita ng Komunistong Partido ng China na si Mao Ning. Maraming umaasa at karamihan sa mga Chino dito ay pabor kay Mao Ning bilang tagahalili ni Xi Jinping sa oras na bumaba ito ng kanyang pwesto o mamatay na lang bigla sa maraming kadahilanan.